Okay, good evening everyone. Merry Christmas and welcome to our Christmas Eve worship. And to begin our Christmas Eve worship this evening, we will sing our opening song, number 60, sa ating red hymnal, number 60. We will sing Silent Night, Holy Night. Pray God, Fred. Number 60, 60, Silent Night. Espiritu Santo. Amen. Marami na mahal sa Panginoon. Marami tayong nagtapat ng puso at baling ating kasalanan sa Diyos ng ating Ama at uman sa Kanya. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Tulong natin ay lubong mula sa Panginoon. Na siya lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, bahayag ko ang aking nagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin kahit ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, amang makabagin, ako rin isang kaawa-awa at amang kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo na lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. At sa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpasahan ko sa isip, salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit kung puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito at lumalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan ko at alang-alang sa banal, walang buwis, mapapait
salita hanggang sa wakas. At sa iyong mabag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating naman sa langit, ay tunay ng mahabagin sa atin. Binigay niya ang kanyang pagpunong na anak ni si Jesus upang maging hanggang sa ipagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't bilang tinawag ng Lingkod ni Cristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinagtawad ko sa inyong lahat ng inyong mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Malapit po tayo nakatayo. Nang ang lahat ay tahimik at hating gabi ang makapangyarihan mong salita o Panginoon ay nanaaw mula sa mahalikang trono. Bakit nagbabalak ang humigsik ang mga bansa sa buwatan ng ito'y? Anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang malaga. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa dindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. At hindi ng buot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa sayo, sa bundok ng banal, at haring pinipili ko, aking itinalaga. Sabay-sabay po natin, awitin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kalwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, Bugtong Anak, Jesucristo. O Panginoong Diyos, Kordero Diyos, Anak ng Ama, na nag-alis ng kasalanan sa libutan, mabag ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakulong sa kanan ng Diyos Ama, mabag ka sa amin. Yaman ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakilang sa kalagayan ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, pinagdulong mo sa banal na bibig ito ang liwanag ng tunay na ilaw. Ipagkaloob mo, kaya mo nakilala namin sa mundo ito ang liwanag ng tunay na ilaw, na siya ay makita rin namin ng mukhaan sa kanyang kalultian, sa buhay na darating, sa pamamagitan ng pagdalaman. At sa Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon, sa walang hanggan. Amen. Tayo po lahat,
magsilpo. Ating pakinggan, magbasa ng salita ng Diyos. Unang pagbasa para sa araw na ito, para sa gabi na ito, nagbuhat sa aklat ng Isaias, chapter 9, nag-uumpisa sa verse 2. Ganito ang sinasabi, nakakita ng isang malingling na liwanag kung bakit matagal nang lumalakad sa kaliliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong maninirahan sa lupaing palit ng dito. Pinasagal mo ang kanilang pagdirion, pinagdagan mo ang kanilang mga tuwa. Nagagalak sila sa parang panahon ng anihan at parang mga tao naghahatihan sa isamsam ng kayamanan. Sapagkat dinalin mo ang pamatong ng kahirapan at ang mga biganin sa kanilang balikan ay binasal mo. Kung pamano ng mga api, iyong bilang tulad sa media na iyong pinapanyapak ng mga dirigma at ang lahat ng kasuotan ng bigma sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa anin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala, siya ay tatawagin na hangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito ay pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa kaharian ng Israel. Malalaman ito ng lahat ng tao sa Ephraim at ng lahat ng hinirahan sa Samaria, ngunit dahil sila'y pangahas na tunay na palalo, sila ay nagsabi na ganito. Lumuhungan ang mga pusahan yari sa bisa, nagtatayo naman kami ang pusahan yari sa bato. Maubos man ang mga punong sikamoro, papalitan namin ang sidat ang mga ito. Ay ito ang sita ng Panginoon. May tanong pabasa naman, nabuhat sa aklat ng Tito, mula sa chapter 2, mag-uumpisa sa verse 11. At ganito ang sinasabi, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagturo sa ating talikuran, ang pamutong pamumuhay at damdamin makalaman. At mamuhay tayo sa iklig na ito na may pagpigil sa sarili. Pagtuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagparang araw ng ating inaasahan. Ito ang araw na makakayag ang kalulatian ng ating tapinan Diyos at nagpapagligtas kay Yesu Cristo na nagindog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at lumisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hiyaang hamakin ka, yun naman. At ito ang salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay masayo. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin na hangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Alleluia, Alleluia. Isinilang sa inyo ngayon sa payong David at tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Alleluia. 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 Ang mabuting balita, nabuhat sa aklat ng Lucas. Duwag iyang sumayo ang Panginoon.
si Jesus na ito ay ginawa noon. Sirenyo ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili ng bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na banging sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niya ang umuwi upang magpatala si Maria, na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalawang taon. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras na panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang isang gold at inihiga sa isang sapsap sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay pamilya. Doon ay may mga pastol na nasa para at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabi iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalalatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isingilang sa inyo ngayon sa bahay ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nagbabalot ng lapin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama yung anghel ang isang malaking upo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaamin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa may kapayapaan sa mga tao ng nilulungkot niya. Na makaalis ang mga anghel, papalis sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na si Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayari nito na ipinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali sila pumunta roon at natagpuan nila sila Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Na makita ng mga pastol ang sanggol, sinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pinadaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagulay binagit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Papurihan Ang sumayo, O Kristo. Kayo po ay manapili na kayo. Sabay-sabay po natin bigkasin ang Credo di Cielo sa bahay na walo. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya O sa isang Diyos sa mga pamilya sa lahat, na may ikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At sa isang Panginoon sa Kristo, ng lahat ng Diyos, na mula sa Ama sa lahat ng panahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag, tunay na Diyos buwan sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, ay isang sapat na Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Virgen Maria, at nahihipao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na tayo tumili, pinaigang araw ng buhay na nilibig sa kayan sa kasulatan, umakyat sa langit at narututok sa kalan ng Ama, at siya ay babalik na muli na may kalulatian upang kumain ang mga buhay at ang mga patay. At ang pahayag niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at nagpagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at nilulang ating kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Katolikong ang Iglesia. Naniniwala ako sa isang Biblia, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at umasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahon na darating. Amen. Sige, tayo tayo. We will sing our next hymn, number 61. Hark the Herald Angels Sing, number 61. Thank
sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Good evening, everyone. Magandang gabi. Magandang gabi. Good evening. Merry Christmas. Merry Christmas. Sige, ganito para at least nakaka-warm up tayo ng pagbati ng Merry Christmas. Yung mga katabi nyo, babatiin nyo ng Merry Christmas. So yung mga dito, batiin nyo yung lahat na nandyan ng Merry Christmas. Yung nandito, batiin nyo lahat nandyan ng Merry Christmas. Okay? Lahat. Sabi ko lahat. Mga excited. Parang hindi nagbatian na lahat dito eh. Lahat. Mga excited. Ayan. Merry Christmas, guys! Merry Christmas! Nagbatian ba kayo na? Ito. Parang hindi ko nakita lahat. Sige. Para makita ko na, tayo kayo. Tumayo kayo tapos magiging yung mga tabi nyo. Bito kayo sa mga tabi mo dyan. Tsaka dito rin dito. So yung mga dyan, mga dito. Oh. Lahat Lahat. Meron pa akong hindi nakikita. Meron pa akong hindi nakikita bumabati yan. Meron pa akong hindi nakikita. Si ano pala to dito sa bahay? Christmas bossing. Merry Christmas. Merry Christmas! Yan. Brian, humigit lang Pwede naman ay natin ni Brian lahat. So, ibig sabihin si Brian nag-aalahan talaga para sa February. At ready na si John. Okay. So, in a few hours from now, ilang oras na ba? 8, so 4 hours from now, we will be celebrating Christmas, the birth of our Savior and Lord Jesus Christ. Imagine nyo, yung pinaghandaan natin ng from September, kasi pinaka-mahabang Christmas season sa buong mundo ay sa Pilipinas. Kasi pagkatak ng birth month, nag-ready na tayo. We'll finally come ilang oras mula ngayon. No? Pero hindi lahat ng tao nagsiselebrate ng Christmas. Of course, yung mga hindi Christians, hindi sila nagsiselebrate ng Christmas. Diba? For a reason. Yung mga Muslims, yung mga Hindus, mga Buddhists, kahit yung mga Hudyo, yung mga kababayan ng ating Panginoon Jesus, hindi sila nagsiselebrate ng Christmas. Kasi hindi nila pinapaniwalaan si Jesus bilang tagapagligtas as Lord and Savior. So yung mga non-Christians, of course, they do not celebrate Christmas. Meron din naman mga ipapakilala ng Kristiyano sila, quote-unquote, pero hindi sila nagsiselebrate ng Christmas. Although we do not agree na bahagi talaga sila ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya sa mga tuturo nila, hindi naman talaga naayon sa pananampalatayang Kristiyano, like INCs, mga saksi, at iba pa. They do not celebrate Christmas. At nagsabi kasi nila, wala naman sa Bible na, hindi naman ito sa Bible na nag-celebrate ng Christmas. Hindi naman natin alam kung kailan talaga pinanganak si Jesus Christ. So, bakit mag-celebrate ng Christmas? Ang katawa-tawa lang, pinalitan nila yung Christmas na ibang celebration, wala din naman sa Bible. So, yung kanilang reason na yun, wala talagang karason-rason. Pero why do we celebrate Christmas after all? Bakit nga ba tayo nag-iniwang ng Pasko? Eh kung hindi naman pala ito sa Biblia, at hindi naman pala alam natin kung kailan talaga yung eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Meron pa nagsasabi na inimbento lang, ginayo lang ng mga Kristiyano yung pagdiriwang ng Pasko
sa mga pagans. May mga pagans yung mga walang kinikilala, walang Diyos, mga pagano, mga pagans. Pero nauna sa lahat, malinaw na ipinapahayag ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, pinanganak ba ang ating Panginoong Jesus? Siya ba talaga ay nagkatawang tao? The answer is yes. Hindi yan invento ng mga Kristyano. Hindi yan kinuha mula sa mga pagan religions. Yan ay malinaw na ipinapahayag ng Biblia. In fact, kung sa binasa sa Ebanghelyo kanina, detalyado. Kung babasahin pa natin yung mula sa chapter 1, verse 1, mula pa sa lahi na pinagmulan, mula pa kay David, no? Ay trinace doon yung ancestry ng ating Panginoong Jesus. Saan siya pinanganak, sino ang kanyang mga magulang, di ba? Ano yung sitwasyon ng pinanganak ng ating Panginoong Jesus. Lahat siya ay pinapahayag sa Biblia. So hindi ito katang isip, hindi ito invento, hindi ito gaya ng mga Kristiyano mula sa ibang mga relihiyon. Pangalawa, yung sinasabi na hindi naman tayo pinapusan ng Biblia. Wala sa Bible, sabi. Ngayon, basahin naman sa Bible, saan merong utos na mag-celebrate ng Christmas. Totoo yun. Talagang walang utos. Pero wala din pagbabawal. Meron mas sinabi sa Biblia na kaya mga Kristyano, huwag kayo mag-celebrate ng Pasko. Wala din eh. Diba? Walang utos. Wala din pagbabawal. Diba? Yung pag-celebrate natin ng Christmas, katulad dito, meron tayong Christmas Eve. Kasi Christmas Eve worship. Parang ano lang yan? Parang parehas lang yung pagsamba tuwing linggo. Diba? Bakit pa tayo sumasamba tuwing linggo? Inutos ba yun? Hindi. Bakit tayo hindi ginagawa? Dahil ang linggo ay araw na kung kailan muling nagbuhay ang ating Panginoong Jesucristo. And therefore, we celebrate yung kanyang muling pagkabuhay na pumatak ng araw ng linggo. Walang utos. Pero wala rin pagbabawal. The same with Christmas. Walang utos, pero walang pagbabawal. In fact, sinasabi doon sa aklat ng Roma, chapter 14, verse 5, ang sabi doon, may nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay naman pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nanginginig sa isang araw ay nanginginig alang-alang sa Panginoon. Napakalinaw na, di ba? Kung ano man yung ating ipinapanginig o pinagdiriwang na araw, ito ay ating ginagawa alang-alang sa Panginoon. Di ba? Hindi ito alang-alang sa ating mga sarili o sa alang-alang sa tradisyon o kung ano pa man. Ito ay alang-alang sa Panginoon. Yan ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Pangalawa, bagamat hindi tayo inuusan ng Biblia na magpagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, pero tayo ay nagdiriwang sapagkat ito ay ating hindi lamang pagbibigay galang at pag-honor sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kundi bilang pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginawa para sa atin. At meron bang ito sa Biblia na tawag magpasalamat sa Panginoon? Pinagbabawalan ba tayo ng Biblia magpasalamat sa Panginoon? Kung anong araw na natin gusto gawin yun, bilang isang pagtitipon ng mga mananampalataya, ang sagot ay wala. In fact, ang sabi pa nga sa Biblia, sa Awit chapter 92 verse 1, sabi doon, ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Diba? Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. So, ang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunita ng kanyang kapanganakan ay mabuting bagay. Yun ang malinaw sinasabi ng Biblia. Ano pa pinagpapasalamat natin? Well, malinaw naman kung yung ating pinagpapasalamat eh. Malinaw magpasalamat sa Panginoon para sa mga material blessings sa atin, sa pagkain, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagkakaroon natin ng mga pangangailangan sa araw-araw. Malinaw magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na yun? Hindi. Diba? Bilalong hindi mali magpasalamat sa Panginoon sa mga spiritual blessings na sa atin. Nagpapasalamat na tayo sa physical blessings eh. Hindi lalo na sa spiritual blessings.
Di ba? O, mali ba yun? Yung ba ay pinagbabawal ng Biblia ang gawin natin? Hindi. Sinasabi pa nga ng Biblia sa atin, yun ay isang mabuting bagay. Kaya tayo nagdiriwang ng Pasko. Hindi dahil inutusan tayo, hindi dahil sinasabi natin, December 25, pinanganak ang Panginoon, at bukas ang tatakayin ko yan, yung kapakalang petsa. Hindi dahil sa tradisyon, kundi out of our hearts na nag-uumapaw sa pagpasalamat sa Panginoon dahil sa lahat ng kanyang pagpapala sa atin. Material and most especially spiritual blessings. Alam natin kung ano yung mga spiritual blessings lahat din sa atin ng ating Panginoon, bunga ng kanyang pagkakatawang tao na siya isilang noong unang araw ng Pasko. Diba? Doon sa pagbasa kanina sa Ebanghelyo, habang nagkakatipon yung mga shepherds doon sa parang, diba? May lumitaw na angkin ng Panginoon. At ano ang sinabi sa kanila? Ang sabi sa kanila? Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano yung magandang balita? Ano yung mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao? Ano yun? Ano yun? Yun. Sapagkat Kristong Panginoon. Ang magandang balita magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao ay ang pagsilang ni Jesus, ang Kristong Panginoon. Diba? Yun ang ating pinagpapasalamat. Kaya hindi tayo kailangan utusan ng Biblia para magpasalamat. Dahil sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat yun ang simula. Yun ang simula ng kanyang pagganap ng mga bagay na kailangan nyo gawin para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan. Kasi, ang totoo, yung mundo nung pinanganak ang ating Panginoon at yung mundo ngayon ay walang pinagkaiba. Maaaring nag-iiba-iba yung ating sitwasyon tuwing Pasko. Minsan mas masaya kaysa sa nakaraan. Minsan mas maraming blessings na material kaysa sa nakaraan. Pero, spiritually speaking, wala nag-iiba. Parehas lang. Yung mundong sinilangan ng ating Panginoong Jesus, kung siya yung katawang tao, yun pa rin yung mundong sinilangan at tinagis na natin. Diba? Yun yung mundong nababalot ng kasalanan at kasamaan. Kung paano ang bala mga tao noon sa mga bagay na pansanlibutan, pangsarili, pangmaterial. Ganun pa rin ang mga tao ngayon. Abala sa mga bagay na pang-sanlibutan o pang-material. Hinahanap ng mga tao noon ang mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng kanilang gusto o yung kanilang gusto. At ganun pa rin ngayon. Naghihintay ang mga tao noon na tagapagligtas sa kanila panlupang kalagayan. Tagapagligtas sa mahirapan, tagapagligtas sa sakit, tagapagligtas sa mga mananakop, at ganun pa rin ngayon. Ang palagay at damdamin ng maraming tao ngayon tungkol sa pagdiriwang ng Pasko ay nagpapakita lang na ang kanilang isip ay hindi nakaayon sa pamantayan ng Panginoon. Ang kanilang puso ay hindi nakasalit sa pagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi ang isip at puso ay nakatuon sa mga bagay na panglupa na. Ito ay nagpapakita lang na marami pa rin tao, kabilang na yung mga nagdiriwang ng Pasko, ang hindi tunay at lubos na nauunawaan at tinatanggap ang layunin ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Marami pa rin tao ngayon, tulad doon, ang naliligaw sa madilim at masukal at mapanganib na upat ng kasalanan. Kaya wala nagba. Pero, nananatiling iisa ang tunay at totoong kailangan ng mga tao noon at ngayon. Ano yun? Ang may alis sa madilim na kagubatan ng kasalanan. Na kung saan ang masukal na damo
para akong makadalita. Ang masukat na damo ay tumatakip sa kanilang isip at puso na dahilan para hindi nila makita na sila ay lubog sa ganong kahabag-habag na kalagayan. At nung isilang ang Panginoon, dumating na ang natatanging may kakayahan para tayong lahat ay matagpuan at may alis sa ganong kalagayan. Yun ay ang sanggol na isinilang sa isang hamak na sapsaban, higit 2,000 taon na ang nakaraan. Yun ay walang iba kundi si Jesus, ang Kristong Panginoon, na muli magbabalik sa wakas na panahon. Hindi para isilang muli bilang isang sanggol, kundi para magbalik bilang makapangmilihang hukong upang hukuman ang lahat ng tao at isama tayo sa kanyang kaharian sa langit. Kaya, hindi man mag-iba yung panlabas na kalagayan ng ating buhay dito sa lupa. Ang kapanganakan ni Jesus ay nananatiling magandang balita para sa atin, na naghahatid ng malaking kagalakan. Dahil alam natin na kahit na hindi magarbo yung ating pagkain at sasalusaluhan sa Noche Buena, kahit simple lang yan, kahit 500 pesos lang yan. Pero busog naman ang ating mga kaluluwa dahil sa salita ng Diyos na ating laging pinapakinggan at siyang pagkain ng ating kaluluwa. Wala man tayong napakagandang mga damit. Pero ang ibinigay sa atin ni Jesus ay higit pa sa pinakamagandang damit sa mundo. Ano yung ibinigay sa atin ni Jesus? Ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan. At ang pag-aalis niya ng lahat ng ating mga kasalanan. Wala na tayong regalo kung matatanggap. Pero meron naman kahit paano. Pero tinanggap na natin ang pinaka-dakilang regalo sa lahat. Si Jesus. At ang kanyang mga regalo sa atin na pagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Para sa mga ninong at ninang, wala man kayong may bibigay na regalo. Pero may bibigay ninyo sa iba ang regalo higit pa sa anumang regalo. Ang magandang balita tungkol kay Jesus, ang tagapagligtas ng Kristo ang Panginoon. Gaya ng ginawa ng mga shepherds. Pagkarinig nila ng magandang balita, anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Pinanalita nila sa iba ang magandang balita. Pero hindi sabihin na pagkatawag ng mga nila. Ano naman? Kung wala, pero kayo may bibigay na kasi dito. Pero okay naman dito. Ngayong gabi ito, sa ating pagbalita ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, hindi kailangan ang garbo, hindi kailangan ang ingay ng panlabas ng pagsasaya. Na parang panlabas na, parang mga dekorasyon na. Sapat na tayo ay nag-ipon ngayon upang sambahin siya at pasalamatan. Sapat na ating pinakinggan ang kanyang salita. Sapat na mamaya kasama natin ang ating mga mahal sa buhay ang ating pamilya. At ang mga bagay nito, ang ingredients para masabi natin, ipagdiwang na natin ang makabuluhan at makahulugan ang Pasko sa tunay nitong kahulugan. At ang limanin ang kapayapaan ng Diyos na maghihigan sa ating mga puso at pag-isip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Merry Christmas ulit sa inyo lahat. Tayo magpapatuloy ating tayo tatayo at awitin natin ang paghahandog o maghandog. Tayo. Linisin mo puso mo, Diyos, at mabuhin Espiritu sa atin. Huwag hayang malayo sa piling, Santong Espiritu'y huwag bawin. Ibalik sa'kin galak ng kaligtasan,
sa lahat ng sarili at maging mapahagi ng ng kalawagsan. Okay, so any prayer requests? Tayo lumakad sa ating general prayer. Prayer requests? Sana ang ating pagdiriwang ngayong gabi ay maging puno-puno ng nilalakan sa ating puso, ng pagpapasalamat sa Panginoon, ng kapayapaan, at ng pagkakaisa, at ng bati-bati ng lahat. Tayo ay mananalangin, Diyos yung para sa ating manalangin na lahat. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pinupuri at pinaparang po namin na yung kadakilaan sa tanging araw nito. Ikaw po nagkalaw sa amin ng kapahingahan sa buong maghapon. Sa iyo nagmula ang araw nito, ang panahon nito, at ang mga pagpapala amin ang tanggap. Wala kami karapatan sa lahat ng ito. Madalas ay hindi namin pinapahalagahan ang mga ito. Inaaksayan namin ng oras, talino, mga kakayahan, at maging ang mga ari-arian na iyong kaloob. Katawalang pagbaguhin mo po kami alang-alang sa pagdurusa, kamatayan pagkabuhay ng muli ni Jesus na iyong anak, na aming Panginoon. Salamat po sa iyong paglikha, dakilang pag-ibig, at patuloy na pag-aaruga sa bawat isa sa amin. Ang pagsikat ng araw, pagpatak ng ulan, pagsilay ng buwan at bituin, ang pag-ihip ng hangin, ang paghampas ng araw sa dalampasigan at ang buong kalagasan na nagpapakita ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Salamat po sa aming mga lupang katawan at mga kakayahan nito. Salamat po sa aming kaluluwa na inilalaan mo na maging kalakip ng aming magiging bagong katawan upang mabuhay kasama mo sa walang nagkakilalakan at payapaan at kalwalatian. Dalangin namin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo upang sila rin mananampalataya at tumakas sa liwanag. Dalangin namin ang aming mga kaibigan at gawin po kami maging mga tunay na kaibigan nila upang ibahagi namin sa kanila ang aming pananampalataya. Dalangin namin ang aming kapatiran na maging tunay na aming pagkakaisa at pag-ibig sa loob na iyong kaharian. Dinadalangin namin ang aming sarili upang ipagkaloob namin ang aming panahon, kakayahan, kayamanan sa paglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Sa gabi ito ng aming pagulita at pagdiriwang sa panganakan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ulihin mo po ang aming isip at puso ng kapayapaan na nagmumula sa katotohanan ang lahat ng aming kasalanan ay pinatawad na ng lubos alang-alang sa kanyang buhay at kamatayan ng pagkabuhay. Punuin mo rin ang aming puso ng pagmamahal sa isa't isa upang kami ay magpatawaran sa bawat isa. At nawa ay kayo po ang sumama sa aming pagdiriwang kasama ang aming buong pamilya. At nawa ito ay tuloy maging makabuluhan at makahulugan. Ang lahat ng ito ay mga bagay na sa aming hinihin at hindi namin nasabi. Ay aming hinihin siya pinagpapasalamat alang-alang kay Yesu Cristo na aming tagapagligtas. At sa Espiritong Banal na gabay ng aming pamumuhay. Ngayon at kailan na. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Magpapatuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. Magalakan ninyo mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos. Tunay nga marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Sapagkat sa hiwaga ng salita na nagkatawang tao, ay pinagkaloob mo sa amin ang bagong kapahayagan ng iyong kalwalatian, na kung makita ka sa katauhan ng iyong anak, kami ay sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kasama ng mga anghel, mag-anghel, at ang buong mukbo ng langit, aming pinupuri at tinadakila ang malahati mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit at ang lupa ay puno ng iyong gawa.
sana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa gusto natin bibigyasin ang Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At wag mo kami ihalin sa puso, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalulakian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo na bigay siya ay pagkanulo ay lumangkot ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ito niya pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan, binibigay para sa inyo. Gawin ito ang bilang pag-alala sa akin. Sa hindi para inawakan niya ang saro, pagkatapos ng pagkukunan at magpasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanilang sinasabi, uminom kayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nagpupulos tayo sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ko sa ininom kayo ito, bilang pag-alala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa kayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, Na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. At sama-samang tanggapin ang kanyang tunay na katawan dugo, kanahimang tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito ang pinakakaroon natin Panginoon, ito ang pinakakaroon natin Panginoon, ito ang pasto. Ito ang pinakakaroon At ang tunay na katawan at dugunawan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya magpalakas ng niya sa inyo sa tunay na pananampalataya at sa buhay na walang hanggan. Ibaon kayo may kapayapaan, dalakan sa inyong puso. Amen.
Patuloy ng kawan at mga Unahan ng mga Tayo natin tumayo at awigin natin ang pagyaw mo sa kapayapaan. Tayo. Panginoon, ngayon ay hiyang mo na ang iyong lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng maglabasa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sa anak at sa Espiritu, kung paano na ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ng Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at mananatili. Isasalamatat ka namin, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin na sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Cristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Ulitin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Siyempre yun ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Ay mo po, gawin natin ating closing hymn. That is number 63. Number 63, Angels We Have Heard All Night. Number 63.
Okay, good evening. Good evening, everyone. Merry Christmas, everyone. Magandang Pasko sa lahat. And welcome sa lahat na nandito ngayon sa ating worship hall para sa ating Christmas Eve worship. At meron ba tayong kasama online? Si Mami Jo. Good evening po and Merry Christmas. Kasi baka nandiyan na hindi nag-iwan ng comment. Maraming salamat po for joining us. Announcement. Tomorrow we will have our Christmas Day worship at 10 a.m. Kasi nagpuya tayo mamaya for sure. So 10, mga 10:30 talaga yun. Pero 10 ang ating ang ina-announce na oras. Okay? Wala ko ibang announcement, di ba dyan? Enjoy your Christmas celebration with your families and with your loved ones. And God bless you.